Sa halip na simulan ngayong Lunes, December 1, ipinagpaliban muna ng Land Transportation Office o LTO ang panguhuli sa mga gumagamit ng e-bike at e-trike sa mga national highway. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard. Dayan, sa Enero 2026 na itutuloy ng LTO ang kanilang operasyon laban sa mga gumagamit ng e-bike at e-trike sa mga national highway. Inanunsyo ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lecanlao na gagawin na sa January 2, 2026 ang pagpapatupad ng kanilang operasyon laban sa mga gumagamit ng e-bike at e-trike sa mga national highway. Sa halip na ngayong December 1, bibigyan nila ng isang buwang palugit ang mga motorista habang inaayos pa ng ahensya ang mas detalyadong guidelines. Ayon kay Asek Lecanlao, maglalabas ang LTO ng updated guidelines upang malinaw na matukoy kung saang bahagi ng kalsada maaring bumiyahe ang mga light electric vehicles o LEVs at kung saang lugar sila ipagbabawal. Simula ngayong Lunes, pwepwesto ang mga LTO enforcer sa mga pangunahing lansangan, hindi para manghuli o mangumpiska kundi upang magbigay muna ng impormasyon at paalala sa mga LEV rider tungkol sa mga patakaran ng ahensya. Pagsapit ng January 2, 2026, tuloy na ang mahigpit na pagpapatupad ng impounding sa mga lalabag. Una nang sinabi ng LTO na ang pagbabawal sa mga LEV sa mga national highway ay bunsod ng pagdami ng mga aksidenteng kinasasangkutan ng e-bike at e-trike. Dayan, mangilan-ngilan lamang yung nakita natin ng e-bike at e-trike dito sa bahagi ng Tandansora Public Market na ginagamit nga ng ilan ng nating kababayan sa kanilang pamamalengke. Sa lagay naman ng trapiko, mabilis pang usad ng mga sasakyan sa bahagi ng Visayas Avenue at Tandansora Avenue. Paalala sa ating mga motorista, bawal po ang mga plaka nagtatapos sa numerong 1 at 2 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa inyo dyan, Dian. Maraming salamat, Bernard Ferrer.